So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, nakakuha po tayo ng audio ni Appointed Son of God and the owner of the universe na si Pastor Apollo Musiki Buloy, na kung saan, grabe, ang pagmumura at hinihiling niya pa guys na matigok. Yes, matigok guys, mategi ang mga workers sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, especially dito sa mga taong hindi po naaabot ang quota doon sa Amerika. Pag hindi mo naabot yung quota mo, minumura ka at hinihiling na ikaw ay matigok at tinatanong niya na bakit buhay ka pa. Grabe guys, yan ba yung pag-uugali ng isang appointed son of God? And the owner of the universe, yung kanyang mga workmates, hindi, workers, kasi siya yung amo eh. Yung kanyang mga workers, hinihiling niya ang kanilang kamatayan at binabaon niya sa hukay. Grabe! Actually nga guys, sa totoo lang, dapat magpasalamat pa siya eh. Diba kasi yung mga workers niya, yung nagpo-provide sa kanya ng pera para sa kanyang mga pinapagawa or mga adhikain na kung ano-ano. Kasi guys, ang excite na pala dito, nakakontrata na po pala ang kita ng mga workers ng Kingdom of Jesus Christ daily. So, nakakompute na po yun. So, nagagalit si Kibuloy kapag hindi po nila nare-reach ang quota. Kasi nga, yung nalilimos, yung nakukuha nila from solicitation ay nakakompute na po daily para ibayad din po ni Pastor Apollo Musiki Buloy sa kanyang ipinapagawa na building or, panibagong simbahan. I really don't know. Kasi ito yung video. Panoodin muna natin sa inyo, guys. Grabe, oh. Pagkalidaot ninyo ang pagsalig na ako na dinainani sa delikado ang atong project niya ako ang nakataya. Kanang inyong kanang ginahimo, ang ngayon mong mamatay naman. Ang ngayon mong mamatay physically anak. Bakit di ba? So sabi niya dito, sa ganito daw mga ginawa ng mga worker na hindi makakook up ng goal at yung iba hindi nagsasabi, dapat daw silang mamatay. Dapat daw silang mamatay on the spot. Yan ang pastor. Pastor na sabi siya ang owner of the world at siya ang representative ni God, ni Jesus. But he is saying na dapat mamatay itong mga worker na ito kapag hindi sinunod ang goal, ang expectation nila. Kapag di ba siguro na ngayon mong mamatay physically? Natingala yan sa paghinga namin yung anong buhay ka mo. Nagtataka daw siya, bakit daw buhay pa itong mga worker na ito? Kasi dapat daw mamatay na sila physically. Dapat punta nagtanggol mo, yung urong na mundo ka pa. Duminggulit na dakaw kini Solidas Santo. Sa gulang yung bunuang, ang inyong commitment, pareha mo kay Kapiraw Gananya. Nagpakaroon ninyo nga 100% ang ilang commitment. Pagkawa sa pumasumade, waray katunga ang ilang commitment na binuwang sila. Kapag nagpakalit mo sa puwa, nga 100% ang inyong commitment sa mga buutan mo, ang rekomendasyon sa inyo, grabe din kayo, mo nang nagsalit ko, nagsalit ko ninyo. Kaya daw siya nagtiwala sa mga worker na ito because of the recommendation of the leaders. Kaya daw sila pinadala dito sa US. Pero hindi nila na-cook up yung kanilang goal, daily goals dito. Kaya dapat silang mamatay. Yan na ang mudya sa Amerika. Kamuya akong isamigan sa ikunuhan yung yung mga parehas na ako. Mga buutan mo, mga pusaw kayo, mga agi. Pagkatapos, makatingin sa report sa Rewali, blackmail ko ninyo. Mga yawa. Kaya niya sinabi na blinakmail siya kasi takot siyang pumunta dito sa US para i-sort out itong issue na ito. Kaya sabi niya binablackmail siya kasi para daw siyang nakatali kasi nga hindi siya nakakapunta dito sa US na mula nung nangyari doon sa Hawaii. Ako ibati karong yung Bisaya
Isa ka mali ikaw sa kagrupo diha. Makulangan ang ating goal. Ako ang malulagana. Ako yung malulagana. So isang pagkakamali lang daw sa grupo dito na pinadala niya, siya daw ang mananagot. Kapag hindi nila nakuha yung goal, siya ang mananagot kasi nga meron siyang mga financial obligation sa mga contractor niya. Nakataya ang akong pangalan, nakapirma ko ang mga ticket, nakapirma ko ang bangko. Oh, napirmahan niya daw yung mga cheque, nakapagpirma na daw siya doon sa mga bank. No? Kaya itong mga worker na ito, kapag hindi nakakuha ng goal nila, talagang nilalagay daw siya sa alanganin. At because hindi siya nakakapunta dito sa US, kaya parang nakahantay siya. Kadelikado sa aking kahilitan na ako sa sermat, nga nagsalig ko sa inyong nga inyong buhaton at inyong bulaton ng mga worker diha. Nalitay mo sa debate karon sa mga nagpapalipag kaibigan kapag nag-atindig na mo tamang sa grupo, hindi makikusa sa grupo, sila na hinuon ang nahimo mga kapag sa grupo. Ang akong debate karon, dili lang nako, dili ko niyo makita na yun. Pero kami ba, amot na kayo. So sabi niya, itong mga worker na ito na hindi nagbibigay o hindi nakakuha ng mga grupo ay nilalagay siya sa alanganin at hindi makita yung kanyang facial reaction, pero yung kanyang damdamin, na galit siya sa mga ito, kaya karapat-dapat silang mamatay. Saan na nga daw binangungot itong mga to dahil hindi na-cook up itong expectation ni Pacquiao sa kanila. Okay, kita nyo? Bakit ka kasi pumirma sa isang bagay na hindi ka pa naman sigurado? 'Di ba? Okay sana kung stable, kung laging malaki ang nakukuha ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa pamamagitan ng panunulisit doon sa Amerika. Kaso hindi naman yan kada araw. Tiba-tiba. Nakapirma pala siya, guys, kontrata pala para sa kanyang proyekto. So kumbaga, nakakompute na ang mga daily na revenue ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. So, kinumpute na nila yon. So, kaya ata siya pumirma doon sa kanyang financial contractor. Ang problema, hindi naman puro parehas ang kita. 'Di ba? Tapos ngayon na hindi nila na-achieve yung utos mo. Hinihiling mo na sila ay matigok. Minumura mo pa sila. Nga sa totoo, dapat magpasalamat ka kung hindi dahil sa mga yan, wala kang pera eh. Oo, pinamasahian mo sila papuntang Amerika, pero I don't think so na pera mo yung ginamit dyan. Diba? Kasi baka malay mo, galing din yan sa miyembro ng KOJC, di natin alam kung totoo man ang sinasabi ni Arlene Stone. Diba? Baka malay mo, itong mga pinamasahe ay galing din pala sa miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na kanilang mga binubudol. Diba? Sabi nga ni Arlene Stone dati sa hearing, mag-end of the world na. Dapat yung mga ari-arian nyo, benta nyo. Yan yung sabi ni Pastor Apollo Mosikibuloy, diba? Grabe yung pambubudol. I don't think so na kung galing man yan sa bulsa ni Kibs yung pinamasahe sa KOJC member dyan sa Amerika. Pero guys, the point here, nakakasuklam. Nakakasuka. Diba? Imagine, self-proclaimed, appointed son of God ka. Pero wini-wish mo sa miyembro mo, diba? Sa mga nasasakupan mo, na kapag hindi, diba, hindi na-achieve, or kumbaga nakadepende sa pakinabang ang pakikitungo mo or pagmamahal mo, kapag hindi nila na-achieve yung gusto mo, hinihiling mo na mamatay sila? Tama ba yun? Grabe. Kaya nga para sa akin guys, dapat talagang imbestigahan itong Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Mosikibuloy. Kasi
lahat naman tayo gustong makita, marinig, masubaybayan kung sino nga ba ang totoong biktima at kung sino nga ba yung totoong humihingi ng hustisya. Kasi this is not for clout. Yung ginagawa ni Senator Risa Hontiveros, hindi po ito clout. This is a serious matter na kailangan po talaga ng kasagutan. Then, if si Kibuloy is not guilty, kapag hindi po siya napatunayan na, di ba, ganun pala siyang tao, yung mga taong nagsalita dyan, may pananagutan yan. Di ba? Pero everything that they will do, ginagawa nila to the point na umabot sa punto na merong mga Kingdom of Jesus Christ members sa loob pangangalaga ni Pastor Apollo Mosiki Buloy na gustong magpa-interview, mga sugo ba, gustong magpa-interview sa, dito sa ahensya ni Senator Risa Hontiveros. Hindi para magtistigo sa ginagawa ni Kibuloy, kundi para sirain ang hearing, para pagmukaing walang kwenta itong hearing ni Senator Risa Hontiveros. Diba? Anong kabullshitan yan? Kaya, Senate President, calling your attention, and up to this moment, sinabi mo lang na pipirma ka, pero hindi ka pa nakakapirma. Ano na? Diba? Nasa kanang, yung mga paa ng biktima, nasa kanang hukay na eh. Kasi nakakaranas na ng harassment, nakakaranas na ng death threat. Diba? Kinikasing pa. Ano na? Perma-perma na. Perma-perma din pag may time, Grabe. Kasi sa totoo lang, guys, kung wala naman talagang kasalanan, bakit matatakot? Diba? Anyway, yun lamang ho, guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.